Hello everyone! Welcome to our channel, Bawat Buhay May Kwento. Ang kwento na inyong matutunghayan ngayon ay bahagi ng kwento ng Batang Ulila. Hindi ko na ito isinali noon dahil medyo may pagkamasilan ang bahaging ito. Maghanda po kayo ng panyo dahil sigurado akong maiiyak kayo dito. Iniwan ni Rose ang batang si Anne sa kanilang ina kapiling ng malupit nitong kinakasama. Si Anne lamang ang may kontak kay Rose. Isang araw, may natanggap si Rose na liham mula kay Anne. Kamusta ka na, Nang? Medyo matagal-tagal na rin hindi mo ako sinusulatan. Andito nga pala ako sa Davao, nakitira ako sa aking kaibigan. Sana madalaw mo ako dito. Marami akong sasabihin sa iyo, Nang, at miss na talaga kita. Wika ni Anne sa kanyang liham. Napaiyak si Rose dahil sa kabisihan nito sa pagtatrabaho ay nakalimutan niya talagang magpadala ng sulat sa kapatid. Kaya nakapagdesisyon ito na magpaalam sa kanyang amo para kitain ang kanyang kapatid sa Davao. Ma'am, payagan niyo na po akong magbakasyon 2 linggo lang. 2 linggo lang ako doon at babalik ako kaagad. Wika ni Rose. O sige ya, basta balik ka kaagad ha. Mamimiss ka nitong alaga mo. Wika naman ng amo ni Rose. Ma'am, pwede po bang makabali ng pera para po may maibigay ako sa aking kapatid? Nahihiyang wika ni Rose. Ya, ikaw talaga. Lahat ng sahod mo na pupunta sa kanila. Pero sige, pahihiramin kita ng pera at mag-ingat ka doon ha. Basta balikan mo kaagad kami, sabi ng amo. Sobrang saya ni Rose na pinayagan siya ng kanyang among umuwi. Sobra-sobra rin ang tuwa ni Anne nang makita niya ang kanyang manang. Nagyakapan sila ng mahigpit. Nang, salamat talaga at umuwi ka. Marami akong sasabihin sa iyo. Alam mo bang maraming bisis ko nang tinangkang magpakamatay? Kaso lang, naiisip kita. Alam ko kasi masasaktan ka kapag nawala ako at nagpakahirap kang magtrabaho para makapag-aral ako. Umiiyak na wika ni Anne. Naku, ano ba naman? Dapat masaya tayo dahil nagkita na tayo, di ba? Nakangiting wika ni Rose kahit umiiyak rin ito. Bakit ba naman ang payat-payat mo, Anne? Parang wala kang kain. Wika ni Rose. Wala naman talaga akong kain masyado, Nang. Kasi laging wala si nanay at nahihiya na akong makikain sa mga kapitbahay. Alam mo naman na hindi tayo makakalapit sa mga kamag-anakan natin. Ang pirang pinapadala mo hindi naman nakakarating sa akin, kinukuha ni Bintong pangsabong. Ang nakakarating lang sa akin yung pinadala mo lang kay Aling Ising. Napakalungkot ng buhay ko, Nang. Wala akong masabihan ng aking mga nararamdaman. Kahit nga pag nagkasakit ako, tinitiis ko na lang. Madalas, si Aling Ising ang nagpapagamot sa akin. Alam mo bang maraming beses na rin akong pinagtangkaan halayin ni Bintong? Isang beses nga, nung nakawala ako, tumakbo ako sa kapitbahay natin. Sabi ko, tulungan niyo naman ako, gagahasain ako ni iyo, Bintong. Alam mo ba kung ano ang sagot ng kapitbahay natin, Nang? Nasaan ang ebidensya mo na pinagtangkaan ka? Hindi nila ako tinulungan at pinauwi nila ako sa bahay. Ang ginawa ko, doon ako natulog sa sagingan. At lagi akong pinapalo ni Bintong kahit sa harapan ni nanay. At alam mo ba, Nang, kung ano ang pinakamasakit? Yung sasabihin ni nanay na, sige Bintong, paluin mo yan, disiplinahin mo ang batang yan. Umiiyak na pagsusumbong ni Anne. Noong pinagtangkaan ulit akong halayin ni Bintong, tumakbo ako sa kamag-anak nating kapitan. Baka sakali tulungan niya ako. Alam mo ba kung anong sabi niya sa akin? Hindi niya daw ako matutulungan. Baka daw sabihin ng mga tao, porket magkamag-anak, papaboran ako. Dagdag na wika ni Anne. Patawarin mo ako, Anne. Sobrang hirap pala talaga ang iyong pinagdaanan. Kahit kailan, hindi ko talaga sila mapapatawad sa ginawa nilang ito sa iyo. Lalong-lalo na yan si nanay.
Anak-anak, hindi niya na nga tayo kayang pakainin, hindi pa tayo kayang ipagtanggol. Nang, pwede ba, wag mo na akong iiwan dito? Sasama na ako sa'yo. Wika ni Ann. Ann, hindi ka pwedeng sumama sa akin. Kailangan mong mag-aral at igihan mo ha. Hinding-hindi na tayo magpapakita sa kanila kahit kailan. Galit na wika ni Rose. Nakalimutan sandali ni Ann ang masakit na pinagdadaanan. Masayang nagsasama ang magkapatid sa loob ng halos 2 linggo. Noong paalis na si Rose pabalik ng Maynila ay halos himatayin si Ann sa pag-iyak. Nang, mag-ingat ka doon ha. Huwag mo akong kalimutan, basta sulat ka lagi ha. Oo, Ann. Basta pangako mo sa akin na pagbutihan mo ang iyong pag-aaral ha. Mahal na mahal kita. Gusto kong makatapos ka para umayos ang buhay mo, mabago ang buhay mo. Pag nakatapos ka kasi ng pag-aaral, hindi ka matutulad sa akin. Makapagtrabaho ka ng maganda. Habilin ni Rose. Sa Maynila, nagpapakahirap magtrabaho si Rose, pati pag-ihaw-ihaw ay pinasok na nito. Masuportahan lamang ang pangangailangan ng kanyang kapatid. Maya-maya kasi humihingi ito ng pera sa kanya. Nagkabaon-baonan ng utang si Rose sa kanyang amo. Lingid sa kanyang kaalaman ay si Ann na pabarkada. Bihira nang pumapasok sa eskwelahan at papalit-palit rin ito ng kasintahan. Sige lang, gala lang tayo. Alam nyo ba, bagong padala sa akin ng pera ang ate ko? Pagmamayabang ni Ann sa kanyang mga kaklase. Palagi rin itong pinagsasabihan ng kanyang tinitirahan, ngunit hindi nakikinig si Ann hanggang sa magbuntis ito. Si Rose, walang kaalam-alam sa kalagayan ng kapatid dahil hindi naman sinabi sa kanya ni Ann. Hanggang noong hindi na nakatiis ang tinitirahan ni Ann sa kanyang ugali ay nagsumbong ito kay Rose at sinabing buntis ang kanyang kapatid. Talaga? Paano nyo naman nalaman? Sinabi niya ba sa'yo? Sagot ni Rose. Hindi naman lingid sa inyo na dito nakatira sa akin yung kapatid mo na kung minsan nga ay hindi pa yan nakakabayad ng upa sa akin. At nako, pasensya ka na dito sa sasabihin ko ha. Hindi naman talaga nag-aaral si Ann. Minsan-minsan lang pumapasok sa eskwelahan. Kung saan-saan naglalakwat sa, nililibre niya lahat ng mga kaibigan niya. Minsan nga, kasama pa ang anak ko, kaya pinapagalitan ko na yan silang dalawa. Ay nako, may pagkasutil itong kapatid mo ha? Sagot ng tinitirahan ni Ann. Nagdesisyon si Rose na sulatan si Ann. Ann, gaano ba katotoo itong nabalitaan kong buntis ka raw? Sana hindi totoo, masasaktan ako Ann. Wika ni Rose sa kanyang liham. Sumagot naman si Ann at inamin ang katotohanan. Nagmamakaawa itong tulungan siya dahil ayaw daw siyang panagutan ng lalaki. Parang gumuho ang mundo ni Rose. Iyak siya ng iyak sa sama ng loob sa kapatid. Hindi niya akalain na kayang gawin ni Ann iyon sa kanya. Ya, ganun talaga ang mangyayari kapag walang guidance. Kapag ang bata masyadong naabuso sa murang edad, ay naaapektuhan din pati pag-iisip nito. Halimbawa lang, laging pinapalo, minumura, tumatatak yun sa utak ng bata. Wika ng amo ni Rose. Ma'am, hindi lamang palo at mura ang inabot ng kapatid ko. Maraming beses din siyang pinagtangka ang halay ng aming stepfather. Wika ni Rose. Napapaiyak na lamang si Rose tuwing naaalala niya ang pinagdaanan ng kanyang kapatid. Kaya imbes na magtampo siya dito ay inuunawa na lamang niya ito. Ipinagpatuloy niya ang suporta sa kanyang kapatid sa akalang hindi nga ito pinanindigan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Nasaktan na naman si Rose noong matuklasan niyang niluloko lang naman pala talaga siya ng kanyang kapatid. Ngunit sadyang magaling si Ann. Laging ginagamit nito ang kanyang anak para makakuha ng pera sa kanyang kapatid. Isang araw, tumawag si Ann kay Rose para humingi ng pera dahil hiwalay na daw ito sa ama ng kanyang anak.
Bigay naman kaagad si Rose para makaraos ang mag-ina. Ngunit nagsisinungaling lang pala, malaman-laman lang ni Rose ay buntis na naman ito. Iyon at iyon ang senaryo ng buhay ng magkapatid na Ann and Rose hanggang isang araw. Nang please, padalhan mo ako ng pera, pupunta ako dyan sa Maynila, sinasaktan ako ng tatay ng mga anak ko. Wika nito. Naawa na naman si Rose sa kapatid at pinapunta nga niya ito sa Maynila at ipinasok sa amo niya dahil nangangailangan ito ng labandera. Masaya ang dalawa na magkasama sa trabaho hanggang isang araw. Ann, bakit ka natutulog dyan? 10:00 pa lang ng umaga at hindi ka pa tapos sa labahin mo. Wika ni Rose. Pagod ako Sa amin naman, nagpapahinga ako kapag napapagod ako kahit hindi pa tapos ang aking labahin. Sagot ni Ann. Bahay mo naman yun, iba dito, namamasukan tayo at bayad ang araw natin para magtrabaho, hindi para matulog. Sabi ni Rose. Hoy, wag ka nang masyadong mayabang dyan ha. Akala mo porkit ikaw ang nagpasok sa akin dito at marami kang naibigay sa akin, tatratuhin mo na ako ng ganito? Kapal naman ang mukha mo. Galit na wika ni Ann. Nagulat si Rose sa tinura na iyon ng kanyang kapatid. Ano ba yung pinagsasabi mo, Ann? Hindi naman sa ganun, kaso namasukan naman kasi tayo dito, kailangan natin gampanan ang ating mga tungkulin dito. Wika ni Rose. Mayabang ka lang kasi nauna ka dito at ikaw ang nagpasok sa akin. Galit na sabi ni Ann, sabay bato kay Rose ng basang labahin. Hoy Ann, bakit mo naman kailangan gawin sa akin ito? Bakit kailangan mong magalit ng ganyan? Hindi na kita kilala. Bakit iba ka na ngayon? Bakit yan lang ikagagalit mo kaagad? Tanong ni Rose. Talaga, 15 years tayo magkalayo, sa tingin mo, ako pa rin ang Ann na nagpapaapi? Wika ni Ann. Sandali lang, Ann. Hindi ka naman inaapi. Sinasabihan ka lang kasi ang aga-aga patulog ka na, baka makita ka ni Ma'am, nakakahiya naman. Wika ni Rose. Mabuti pa'y makalayas na dito. Galit na wika ni Ann. Layas ka? Saan ka naman pupunta? Kabago-bago mo dito. Wika ni Rose. 3 buwan ang nakalipas na malingki si Rose. Ma'am, sir, may sasabihin po ako sa inyo. Wika ni Ann. Ano yun, Ann? Sagot naman ni Ma'am. Aalis na ako dito kasi hindi ko na kaya ang ugali ng kapatid ko, sobrang sama. Alam nyo ba, hindi na natapos ang sasabihin sana ni Ann dahil binara na ito ni sir nila. Pagdating ni Rose ay tinawag kaagad ng mag-asawa para kausapin. Alam mo ba kanina habang wala ka ay tinangka ni Ann na siraan ka sa amin? Kaso, binara kaagad siya ng sir mo at sinabing huwag kang siraan dahil 10 years ka na sa amin at mas kilala ka namin kaysa kilala ka niya. Ayun, tumalikod sa amin nakasimangot. Tapos, sinilip namin siya sa kwarto niya. Nagsasalita siya mag-isa. Sorry sa sasabihin ko sa yuya ha, pero mukhang may tama sa utak yung kapatid mo. Napansin ko rin kapag kinakausap ko siya, minsan ay iba ang sagot niya. Wika ni Ma'am. Grabe ka naman, Ma'am. May tama ka agad. Nasaktan na wika ni Rose. Baka nakalimutan mong psychiatrist ako. Wika ng amo. Napabuntong hininga na lamang si Rose. Gusto mo bang kausapin ko para malaman natin kung ano ang problema niya? Libre lang. Offer ng amo. Sige po, Ma'am, salamat. Sabi naman ni Rose. Habang kinakausap ng amo si Ann ay may napansin ito sa mga kilos at pananalita niya. Masyadong traumatic ang pinagdaanan ng kabataan ni Ann. Meron siyang borderline personality disorder or dissociative personality disorder.
Pero kailangan niyang tanggapin na meron siya nito at kailangan niyang labanan ito. Pero dala nga ng pinagdaanan niya, mukhang mahihirapan siya. Kailangan niya ng taong makakaunawa sa kanya, yung taong talagang stable mentally. Bibigyan na lamang natin siya ngayon ng pangpakalma. Wika ng amo. Lingid sa kaalaman ng mag-amo ay nakikinig pala si Ann sa kanilang usapan. Anong akala nyo sa akin, baliw? Hindi ako baliw at ayokong uminom ng kahit anong gamot na yan. Aalis na lang ako dito. Galit na wika ni Ann. Walang nagawa si Rose kaya pinatira na muna niya si Ann sa boarding house ng kanyang kaibigan. Kaso lang, wala pang isang buwan ay nakaaway na ni Ann lahat ng boarders ng kanyang kaibigan. Kaya nakiusap si Rose sa kanyang amo na kung pwedeng ipasok ang kapatid sa kanyang kaibigan. Kahit pareho naman silang nagtatrabaho ay panay hingi si Ann ng pera kay Rose para daw ipadala sa kanyang 4 na anak. Ann, napapansin ko, hingi ka ng pera sa akin. Ano ako? Milyonarya? Wika ni Rose. Hindi nga kasi sapat ang sahod ko, may sakit ang mga bata. Ito lagi ang excuse ni Ann para makakuha ng pera kay Rose. Pagkatapos noon ay mga ilang buwan rin hindi nagpakita si Ann kay Rose. Rose, napapansin ko, hindi na napupunta dito si Ann. Tumatawag ba siya sa'yo? Balita ko kasi, panay day off, may boyfriend at parang buntis daw. Wika ni Ma'am. Binaliwala ni Rose ang sinabi ng kanyang amo. Ilang buwan pa ang nakalipas, nagpakita na rin sa wakas si Ann. Nang, buntis ako. Wika ni Ann na nagpalaki ng mga mata ni Rose. Buntis ka? May asawa kang tao, ngayon sasabihin mo sa akin na buntis ka? Ano ngayon ang sasabihin ng mga anak mo? Galit na wika ni Rose. Nang tulungan mo ako, kailangan kong ipalaglag itong bata na ito. May pamilya rin kasi yung lalaki. Wika ni Ann. Grabe ka naman talaga, Ann. Kailan mo ba talaga ako titigilan? Puro na lang problema ang binibigay mo sa akin. Ikaw na lang ba talaga ang kailangan gusto mong intindihin? Paano naman ako? May sarili akong buhay, Ann. Hindi na nga ako nakakabili ng mga personal kong gamit dahil lahat ng sweldo ko napupunta sa'yo. Tapos, pati ba naman ito? Ako pa rin ang mamumroblema? Wala ka ba talagang konsensya, Ann? Umayos ka naman, Ann. Kahit ngayon lang, 4 na nga yung mga anak mo tapos dadagdagan mo pa. Ang gigigil na wika ni Rose. Kung ayaw mo akong tulungan, edi wag, ang dami mo namang satsat dyan. Hindi na ako magpapakita sa'yo kahit kailan. Sabi ni Ann sabay talikod kay Rose. Ma'am, tama nga po kayo, buntis nga si Ann at gusto niyang ipalaglag at kailangan niya daw ng tulong ko. Ano kaya kung sabihin ko sa kanya na ikip yung bata at aakuin ko na lamang na akin? Wika ni Rose sa kanyang amo. Rose, nasisiraan ka na ba talaga? Bakit mo aakuin yung kalukuhan ng kapatid mo? At kung sakali ngang aakuin mo, anong ipapakain mo? At saan ka titira? May ipon ka ba? May bahay ka ba na mauuwian? Wala, kasi lahat ng sahod mo napupunta lang sa kapatid mong yan. Pinagluloko ka na nga, sasaluin mo pa? Tinatanong mo ako, diba? Ang sagot ko ay malaking no. Galit na wika ng amo ni Rose. Medyo matagal-tagal na ngang hindi nagpakita si Ann kay Rose. Akala nga ni Rose ay umuwi na ito sa probinsya. Ngunit isang araw ay sumulpot na naman ang kanyang kapatid. Nang, bilhan mo ako ng ticket o uwi na ako ng Davao. Wika nito. Napatawang aso si Rose. Akala ko ba'y hindi ka na magpapakita sa akin kahit kailan? Maaalala mo lang talaga ako kapag may kailangan ka, ano? Ann, minsan ba? Natanong mo na ba ako kung kamusta ako? Kung may kailangan ba ako?
kung okay lang ba ako? Kahit minsan ba ay naisip mo rin kung kailangan ko rin ng tulong? Ang tagal mo nang di nagpakita sa akin ni hindi ka nga nag-text. Tapos ngayon, magpapakita ka para magpabili ka ng ticket? Bakit? May pinatago ka bang pera sa akin para pangbili ng ticket mo kaagad-agad? Ni hindi ka nga nagtanong kung may pera ba ako. Hindi mo man lang naisip na 7 buwan yung na-advance kong sahod sa amo ko para lang maipadala sa mga anak mo? Siya nga pala, nasaan na nga yung pinagbubuntis mo? Sunod-sunod na tanong ni Rose sa kanyang kapatid. Wala na. Sa wakas, nalaglag rin at iniwan na ako ng tatay niya. Naka-ismid na wika ni Ann. Alam ba ng mga anak mo ang mga pinaggagawa mo dito, Ann? Tanong ulit ni Rose. At bakit ko naman sasabihin sa kanila? Galit na sagot ng kanyang kapatid. Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo, Ann? Tanong ni Rose. Bilhan mo na lamang ako ng ticket at kahit kailan hindi na kita iistorbohin. Wika nito. Narinig ko na yan, maraming bisis sa iyo, Ann. Kaya tigilan mo na yung pagdadrama mo na yan. Inis na sabi ni Rose. Noong malaman ng mga amo ni Rose ang problema nito sa kanyang kapatid. Kami na ang bibili ng ticket niya. Pabaunan ko pa. Baka ikaw pa ang masiraan ng ulo dito kung dito lang yan. Wika ng amo. Ikaltas nyo na lamang po sa sahod ko, ma'am. Naluha-luhang wika ni Rose. Bakit? Pag ikinaltas ko ba sa sahod mo, may sasahurin ka pa ba hanggang next year? Wala na, kasi napunta na lahat sa kanila. Kaya wag na, sasagutin na lang daw ng sir mo kasi nai-stress na rin siya sa kapatid mong yan. Naka-ismid na wika ng amo. Napaiyak si Rose. Ma'am, maraming salamat po talaga sa inyo ni sir, ha? Maraming salamat talaga sa inyong tulong sa akin. Wika nito. Taon din ang binilang na walang balita si Rose sa kanyang kapatid. Hanggang nakapag-asawa ito at nagdesisyon na sa Davao na rin manirahan. Pagkalipas ng ilang taon na paninirahan ni Rose sa Davao ay nabalitaan ito na malubha ang kalagayan ni Ann, kaya pinuntahan niya ito sa bukid. Napag-alaman rin ni Rose na may kinasama na rin pala si Ann na lalaki at nagkaanak pa ito. May kinakasama ka na pala eh. Bakit hindi ka pinadoktor? Wika ni Rose. Nako tita, wala namang pakialam ang lalaking iyan kay mama. Wika ng anak ni Ann. Napag-alaman din ni Rose na grabe rin pala kung makapanakit si Ann sa kanyang mga anak kaya walang amor ang mga ito sa kanya. Ate, kapatid ka pala ni Ann? Wika ng kapitbahay. Oo, bakit? Nako, yung kapatid mo na yan, may pagkasiraulo yata kung kastiguhin itong mga anak niya ay ganon-ganon na lamang. Kahit itong maliit niyang anak na babae, halos patayin sa palo. Pag sinasaway namin, inaaway kami at sinasabihan kami na huwag kaming makialam. Kahit daw patayin niya ang mga iyan, mga anak naman daw niya. Palagay ko ate, kailangan yung ipagamot yan. Baka isang araw, malaman nyo na lamang na napatay niya na itong mga anak niya. Grabe kasi kung magalit, walang kinikilala at kinakatakutan. Wika ng kapitbahay. Oo nga tita, alam mo ba, kung makapamalo yan si mama sa amin, parang nakapalo ng siraulong aso. Wika naman ng isang anak ni Ann. Dinala ni Rose si Ann sa kanilang bahay para maalagaan. Noong una, mabait naman ito. Kalaunan ay natuklasan ni Rose kung paano talaga si Ann mamalo sa kanyang mga anak. Hoy Ann, ano ba yung ginagawa mo? Bata, walang kalaban-laban sa'yo kung makapalo ka para kang walang puso. Saway ni Rose. Mga anak ko yan, wala kang pakialam kung ano ang gagawin ko sa kanila. Sagot ni Ann. Talaga Ann? Ako talaga ang sasabihan mo ng ganyan? Baka nakalimutan mong nakaluwal ka lang sa kanila, lula nila ang mga nag-alaga sa mga yan. Baka nga, mas marami pa akong napakain sa mga yan kaysa iyo. Ngayon,
Hindi na ako nagtataka kung bakit walang amor sa'yo yung mga anak mo. Galit na wika ni Rose. Lumabas na rin ang borderline personality ni Anne. Super abusive ito kay Rose kahit sa sarili nitong pamamahay na nakikita mismo ng asawa ni Rose. Pinapahiya rin si Rose sa kanyang mga kapitbahay at sinisiraan din ito. Isang araw, inadmit ni Rose si Anne dahil sa kanyang sakit sa puso. Kahit malubha ang kalagayan ni Anne ay nagawa pa rin talagang lait-laitin nito si Rose sa harapan mismo ng kanyang mga anak. Ma, ano ka ba naman? Si tita na nga yung tumutulong sa'yo, siya pa ang tratuhin mo ng ganyan? Wika ng anak ni Rose. Sobrang napahiya si Rose sa mga nakapaligid sa kanila. Ganon ng ganon ang inaasal ni Anne tuwing bumibisita si Rose sa kanya sa hospital, kaya hinayaan na nito na ang anak ang magbantay sa kanya. Pagkalabas ni Anne sa hospital, ay gusto ni Rose na sa bahay niya ito dadalhin para maalagaan at doon ito magpagaling. Ngunit galit na galit si Anne, gusto niyang umuwi ng bukid. Ang asawa na mismo ni Rose ang nagdesisyon na idiretso na si Anne sa kanilang bukid. Habang nagmamaneho si Rose ay hindi naman matigil ang bibig ni Anne sa pangmamaliit sa kanyang kapatid. Nakikinig at nakikiramdam lamang ang asawa ni Rose. Pagka-uwi ng mag-asawa sa bahay, "Sweetheart, full borderline ang kapatid mo. Hindi normal sa isang tao ang magsalita ng mga ganun. At walang normal na magulang na mamalo ng ganun sa kanyang mga anak, lalong-lalo na doon sa napakaliit na bata na walang kalaban-laban." Wika nito. "Ayokong tumira dito, sweetheart. Ayokong makahalubilo sa mga taong mga ganun. Aalis tayo dito at magpakalayo-layo." Wika ng asawa ni Rose. Mga ilang taon rin na walang balita si Rose tungkol kay Anne. Hanggang isang araw ay tumawag kay Rose ang kanyang pamangkin. "Tita, tumawag sa akin ang kapitbahay nila mama. Nag-suicide daw si mama at halos maputol daw ang liig at lumabas daw ang malaking goiter nito sa kanyang liig." Wika ng anak ni Anne. Dali-daling pinapunta ni Rose ang kanyang pamangkin sa bukid at ang asawa ni Rose ang sumagot sa lahat ng gastusin. Tinawagan din ni Rose ang dating tinitirhan ni Anne. "Nang, pwede bang patirahin mo si Anne dyan at ako na ang bahala sa lahat?" Wika nito at pumayag naman ang may-ari ng bahay. Pinabilhan ito ng sariling kama at kagamitan. Mga ilang buwan lamang ang nakalipas ay tumawag kay Rose ang tinitirhan ni Anne. "Rose, itong si Anne ay parang may sayad talaga sa utak. Kaya niya daw nilaslas ang liig niya dahil demonyo daw ang nangliligaw sa kanya." Wika ni Manang. "Andyan ba siya, Manang? Pwede ba siyang makausap?" Wika ni Rose. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon ay ngayon lamang ulit mag-uusap ang magkapatid. "Anne, bakit mo naman ginawa yun?" tanong ni Rose. "Niligawan kasi ako ni Satanas. Ayoko sa kanya kaya inutusan niya akong laslasin ang liig ko," sabi ni Anne. Naiyak na lamang si Rose sa kalagayan ng kanyang kapatid. Noong medyong magaling na si Anne ay gusto na naman ito bumalik sa bukid para makasama ang kanyang kinakasama. "Anne, magpagaling ka muna ng maayos bago ka bumalik doon," wika ni Rose. "Ano naman ang gagawin ko dito? Naiinip ako. Gusto ko nang makausap yung anak ko. Namimiss ko na sila," wika ni Anne. "Anne, baka nakalimutan mong hinayaan ka nga ng lalaking iyon na humiwala yung ulo mo sa liig mo? Bakit pag okay ka na ngayon ay uuwi ka? Pagkatapos ano ang mangyayari sa'yo doon? Baka matuluyan ka na niyan," wika ni Rose. "Hindi matuluyan, anong pakialam mo?" galit na wika ni Anne. "Talaga ba, Anne? Lagi mo na lang talaga ako sinasabihan ng ganyan. Sino ba ang gumagasto sa'yo? Di ba ako?" Galit na wika ni Rose. "Bakit? Sino ba naman ang may sabi sa'yo na gastusan mo ko? Tapos ngayon, isusumbat mo sa akin? Kung makasumbat ka sa akin, akala mo ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Bakit? Pag sa akin, manunumbat ka?
Si Bentong, ang laki ng kasalanan niya sa akin, hindi mo sinumbatan, di ba? Sabi mo sa akin, hindi mo sila mapapatawad. Bakit mo pinatawad? Galit na wika ni Ann. Ann naman, di ba napag-usapan na natin yun? Akala ko, naintindihan mo. Mamamatay na yung tao, paano ko pa siya gagantihan? Yung paghihirap lang niya doon na nakaratay sa banig, sapat na yun nakabayaran para sa mga nagawa niya sa atin, lalong-lalo na sa iyo, sabi ni Rose. Napakabait mo sa ibang tao, pero sa akin, sumbat ka agad. Galit na saad ni Ann. Ann naman, pag bumalik ka ng bukid, tapos mabinat ka, bahala ka na ha? Patawarin ako ng Diyos, pero puno na talaga ako sa iyo. Nabigay ko na lahat ng awa ko sa iyo. Naibuhos ko na ang lahat ng luha ko. Tuyong-tuyo na ako at ito na ang huling araw ng iyak ko sa iyo. Kung ano man ang mangyayari sa iyo doon, ay wala na akong mailuluha kahit isang patak ha? Inis na wika ni Rose. Wala sa ligi ng imong luha, oy. Wika ni Ann sabay off ng phone. Tumawag naman ulit si Manang. Rose, anong gagawin namin dito? Gusto talagang umuwi eh. Wika nito. Pauwiin niyo na lamang Manang. Tapos na ako sa kanya. Bahala na siya sa buhay niya. Sabi ni Rose sabay buntong hininga ng malalim. Maya-maya pa ay ang anak na ni Ann ang nasa kabilang linya. Tita, naiinis na talaga ako dito kay mama. Ano ba ang gagawin ko dito? Pag hindi raw siya pauwiin, ay magpapasagasa daw siya. Wika nito. Walang puso talaga yung nanay ninyo ano? Siya na nga ang tinutulungan ay siya pa ang nagmamataas. Bahala na kayo dyan at tapos na ako sa kanya. Magpadala ako ng pera, kunin mo sa Western Union at ipabaon mo sa kanya kung gusto niya talagang umuwi. Malungkot, ngunit galit na wika ni Rose. Ilang buwan lamang ang nakalipas. Tita, wala na si mama, inatake daw kagabi sa puso. Tapos sinabihan ng mga kapitbahay yung kinakasama niya na dalhin si mama sa hospital, pero sabi daw ng lalaki, wag na kasi oras na daw ni mama. Wika ng anak ni Ann. Hindi nabigla si Rose sa binalita. Ni wala nga itong naramdaman kahit kunting awa. Sige, magpadala ako ng pera, kayo na ang bahala dyan. Wika ni Rose. Maya-maya pa ay naramdaman ni Rose ang yakap ng kanyang asawa mula sa likuran. Love, okay ka lang ba? Wika nito. Alam mo, hindi ko alam eh. Ang alam ko lang ngayon ay wala akong naramdaman kahit kunting awa sa kanya. Parang nabunutan pa nga ako ng tinik eh. Sobra-sobra kasi ang pasakit na binigay niya sa akin. Natuyo na ako, naubusan na ako ng awa. Siya ang pinakamalapit sa akin noong mga bata pa kami. Ang totoo nga, mag-best friend kami. Grabe, ganito pala ang pakiramdam kapag naubusan ka na ng pasensya. To the point na wala ka na talagang mararamdaman. Wika ni Rose. Alam mo, sa kunting panahon na nakita ako si Ann, ay nakita ko talaga kung paano kanya pinahirapan. At naikinagulat ko talaga ay kung paano niya latiguhin ang kanyang mga anak. Wika ng asawa ni Rose. Sa totoo lang, hindi naman talaga madali ang pinagdaanan ni Ann. Maraming beses siyang pinagtangkaan halayin ng stepfather namin. Pinapalo, hindi pinagtatanggol ng nanay. Walang matakbuhan at walang mapagsabihan ng kanyang nararamdaman dahil wala namang gustong makinig sa kanya. At least ako, nakatakas. Oo nga, halos lahat ng kinita ko napunta sa kanya. Naalala ko nga yung sinabi ni Ann na hindi daw nakakarating sa kanya ang pera na pinapadala ko nung bata pa siya kasi nga naka-address yun kay nanay. Kinukuha daw ni Bintong yung pera pang sabong. Nagbuntong hininga si Rose. Umiling-iling din ang asawa niya. Don't worry, sweetheart. Ngayon, ikaw naman at ako ang haharapin ko. Buhay naman natin. Sabay yakap ni Rose sa kanyang asawa.
Sa buhay kung minsan wala talaga tayong kalaban-laban, lalo na kung tayo'y mga musmus pa lamang. Minsan ang akala natin masaya lang tayo, ang hindi natin alam na apektuhan na pala tayo mentally. Hanggang sa mamalaya na lamang ng ibang tao na pala tayo, tila hindi na nila tayo kilala. Iyon ang nangyari kay Anne sa hirap na dinanas niya sa kamay ng malupit niyang amain. Sa ilang beses siyang pinagtangkaang halayin ni Bintong at sa inang walang pakialam. Si Rose naman hinayaan niyang abusuhin siya ng kanyang kapatid sa sobrang pagmamahal niya dito. Maling pagmamahal ang ibinigay ni Rose sa kanyang kapatid dahil nagkabaon-baon siya sa utang masuportahan lamang ang pangangailangan nito. Pero ano nga ba ang magagawa ni Rose sa kalagayan ng kanyang kapatid? Ginawa niya ang akala niyang tama at nakakabuti para dito. Ngunit, tama nga ba talaga ang ginawa ni Rose? Mga kaibigan, paano nga ba makakatulong ang isang taong nangangailangan din ng tulong? Si Rose, sinikap niyang maging magulang sa kanyang kapatid gayong siya mismo ay nangangailangan ng magulang. Ano nga ba ang aral na makukuha natin dito? Sobrang sakit sa puso. Ang tanging sigurado lamang ako ay huwag natin aabusuhin ang mga taong tumutulong sa atin. Huwag natin sagarin hanggang sa matuyo sila financially, mentally, and emotionally. At syempre, huwag din natin hahayaan na abusuhin tayo ng mga taong tinutulungan natin dahil mahirap kapag naubusan tayo ng pasensya. Katulad ni Rose na wala nang nararamdamang awa kahit namatay na si Anne. Huwag nating paabutin na matuyuan tayo mentally and emotionally. Dito po nagtatapos ang ating kwento, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at pakiring na rin po ang bell para maging updated po kayo sa ating mga new upload. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!